what's up guys? Welcome back to my video channel. So ngayon ay tayo mag-review ng ating Easy Ride 150 Fi. So yun guys, 9 months ko na po siyang gamit. So yun, papaliwangan ko sa inyo. Una sa lahat, syempre, yung mga issues na na-encounter ko before sa loob ng 9 na buwan na patuloy ko sa paggamit sa Easy Ride 150 Fi natin. So yung ating background video pala ngayon mga guys is yung papunta kami ngayon sa may Maluyos sa mother side ko kasi ayusin ko yung motor pala ng stepfather ko kasi meron siyang nakaano siya tawag dito yung Euro motor na Model T 150. Ayan siya. So ayan siya. Si Euro Model T 150. So FI yung gamit ng stepfather. So yun, JY6 engine, syempre pag Euro, so commonly China bike, same yung Motorstar. So yun, nag-CBT cleaning ako ng konti sa kanya, nalinis ko yung panggilid, yan, nag-DIY tayo, syempre meron na tayong impact wrench, yan, may impact wrench tayo, order tayo sa Shopee. So hati kami dyan ng kaibigan ko sa impact wrench. As in guys, in-upgrade ko yung motor nung sa stepfather ko, which is ginaya ko dito sa set ko. Konti lang gaya. So na 15 grams tayo sa kanya, 1k RPM na center spring pang click, yung ginamit ko, tapos yung NCY na Beat FI na 1000 RPM din. So naging okay yung takbo ng motor ng stepfather ko. Mas nagkaroon siya ng arangkada before kasi medyo magaspang yung takbo niya. So ayun guys, add ko na rin pala. So yon, sa mga naging issues talaga ng ating Easy Ride 150 Fi. So una sa lahat is yung first month kong kuha sa kanya, kung napapanood nyo sa mga naging past video natin, yung taga sa langis, yan, na-experience ko yung taga sa langis. Nalagyan siya ng gasket maker before, pero pangit yung brand na nabili ko, kaya ayun, tumaga siya ulit, nagkaroon siya ng moist. Tapos after ng, let's say mga February ata o March, pinalagyan ko siya ulit kasi may moist siya eh. Pero after naman nun, pinalagyan ko. Pag-uwi ko dito sa bahay, pinalamig ko ng konti, binugawan ko siya ng pang FI cleaning. So nawala yung kanyang mga moist na langis sa ilalim. So naging okay siya. Tapos hanggang ngayon, until now, 14,400 odo na ako yung ating motor. So yun dyan, syempre, unang video kayo na late na yung pag-voice over natin. Hanggang ngayon, sa awa ng Motorstar, wala pa rin tagas yung motor natin. Napakalinis pa rin. Wala pa rin siyang tagas. Secondly, yung na-experience ko sa motor na to, issue niya, is yung tawag dito, yung namamatayan ako. Naranasan ko mamatayan pag nalubak. So yung unang ginagawa ko pag namatayan ako, sa example galing ako sa lubak, pinapatay ko muna yung motor. Pagbukas ko, pag start ko ng electric starter, tapos may redondo siya, walang minor, hindi siya na tumutuloy, bitin siya. Ang ginagawa ko nun guys, tinatanggal ko yung spark plug cap, kinakabit ko ulit, tapos magbibilang mga 10 seconds, tapos buksan ko ulit. Pag pihit nyo ng siling ng electric starter, pihitin nyo yung silinidor para magkaroon siya, tapos bomba-bombahin nyo. Napaisip nga ako nun, ikaw nalulunod ba yung FI? Kasi para siyang nalulunod sa gas eh. Pero napagtanto ko nun na dapat pala yung spark plug cap natin, o yung pinaka-wire is nakababa para yung tubig hindi pumasok doon pag nakataas siya. So dapat nakababa siya, hindi siya dapat nakataas. Yun, no? Tapos pangatlo, yung issue na hanggang ngayon is nararanasan ko pa din, is yung maingay na preno sa likod. Ang ingay pa rin ng preno ko sa likod hanggang ngayon. Nagpalit na ako ng brake, ilang odo ba? Yung mga 10,000 odo ata, yung 11,000 odometer. Nagpalit na ako ng brake noon. Hanggang ngayon maingay pa rin siya, hindi ko alam bakit yun. Baka feeling ko yung pinaka-disc niya kailangan palitan. Yung mga pads naman makapal pa naman yung bagong palit ko ngayon. Wala mang problema. Feeling ko lang talaga is yung pinaka-disc niya yung pinaka-problema ko dito na kailangan talaga mapalitan. So aside doon, masakit siya sa likod yung shocks natin.
So yun, kung may pampalit tayo in the better future, yan. Papaano ko yung aking shock, tayo mag-upgrade. Kahit yung walang base, yung sakto lang. Basta same height lang para abot ko. Syempre, hindi tayo matangkad. 5'4 lang tayo. So, aside doon, ano pa ba mga issue na nakikita ko? Yun. So, yung Easy Ride 150 Fi natin is, pag naulanan, mabilis siya nagkakaroon ng mga bubbles. So, bubbles. Maano yung bubbles sa body ng Easy Ride natin. Yung tapalodo ko sa likod, may ano na siya, bubbles ba yun? Mga parang, alam mo yung mga bakat ng ulan na namuti. Ang pangit niya na tingnan. Kaya kahit budget gatas or armor box, hindi siya matanggal. Pero baka pa nagka-budget, mag-try ako nung yung gwapo na parang ceramic coating na yung dating. Try natin, baka mawala. So yun, dun sa may bandang gasolinahan tank ko din, yung cover niya. May white na rin doon na hindi ko alam, hindi na mawala-wala. Mancha na. So sa visor natin yun, gas-gas na. Siyempre kakakapunas, kakalinis, yun. Di talaga maano. So, add ko na rin pala guys. So, okay na. Yun yung mga issue na encounter ko talaga halos lahat. Yun, tagas sa block, namamatayan. Pero naresolve naman na yung mga yun, yung shock, kailangan lang magpalit. Sa CBT, yun, aside sa CBT. Add ko sa CBT. So, sa CBT pala natin, nakaano pala ako, like, naka 15 grams ako na Playball. Ay, wait lang. Gumamit ako before ng 15 grams sa Playball. 1 key center spring na pang click. Sun catch lining assembly na merong 1k RPM na pang NMAX regroup bell. So, yung before kong RPM engage niya, sinto hanggang pag-arangkada is umaabot siya ng mga 4,500 to 5,000 to 5,500 RPM. Ngayon, nagpalit tayo. So, yung pinalit ko ngayon, and papakita ko na lang sa screen, isa-isay natin. 15 grams Playball, 0.5 mm washer na bigay ng tropa. Yan. Regroup bell, sun lining, tapos yung Team Pasay na yellow na clutch spring. Yung 1.5 RPM nila na pang TTGR na pang Bit FI. Tapos regroup belt. Tapos yung belt ko stock pa rin, the rest stock na lahat. Doon ko naramdaman yung, alam mo yung engage na low RPM, engage ka na, hindi naman totaling low RPM. 3,000 to 3,500 kumakagat na yung lining, umi-engage na siya. So yung pinaka-arangkada niya is 3,500 RPM. Yun na yun, susundot na. Kakapit na yun. Kakapit na siya doon. Tapos add ko na rin yung naging gas consumption ko doon sa setup na yun. Nag-average po ako ng 40 to 41 km per liter na city driving. So, hindi po lean or more gas po yung aking spark plug. Kasi last change ko ng stock is 10,000 odo, which is yung kulay ng spark plug ko po ay kulay brown. Kulay kalawang, which is good daw po siya. Yan, nasa picture yan. Yan yung spark plug ko na kulay brown po yung sunod niya. So, yung pinalit ko po ngayon is yung NGK na iridium po. Yun po yung gamit ko ngayon. So, yun, tumipid sa gas. 40 to 41 km per liter na city driving. May rat-rat yun ng konti ha. Nirarat-rat ko pa yun. So, yun. Tapos, nagkaroon ako ng arangkada test. Yan. Nakita ko, alam ko naman, nakita nyo natalon sa past video ko na parang short video lang na in-upload ko. So, nare-reach natin yung 60 km per liter. Ay, 60 kph pala within 5 seconds. Tapos yung pinaka-max is yung 98 kung naalala ko. 14 seconds yata yun. 14 seconds. Tapos 11 seconds yung 90. Yan. So which is sa akin, para sa akin goods na. So tsaka rin guys, no, paano ka rin sa inyo, kung napapansin nyo yung specs ng motor natin, yung 6,000 RPM, which is yun yung pinaka-maximum torque natin na 7.7 Nm. So kahit anong piga mo, example, nagbigat ka o naggaan ka, kahit pag piga mo gano'n ng silinyador, papalo talaga ng 6,000 to 6,500 RPM yung sa RPM meter natin bago siya umarangkada o umusad ng pinaka-ano niya. Kasi yung pinaka-limit natin na RPM o torque, pinaka-torque natin
Unlike sa ibang brand na 5,000 RPM, 10.8 Nm, mga ganun-ganon. So, dun pa lang, pagpatak ng 5,000 RPM, gano'n na agad sila. Yung sa atin kasi parang delay siya ng 1,000 RPM. Like sa ibang motor na higher cc na yung iba nga 6,750 RPM, 6,500 RPM. Yun yung parang pinaka-maximum torque niya. Yun yung parang pinaka-arangkada natin. So sa pag-arangkada ng cylinder natin, dapat ang gagamitin natin is yung hindi naman siya totally full throttle, kahit half throttle lang tayo. Doon tayo sumubok. Kasi kung magkakaroon man tayo ng low RPM na engage, let's say mga 2K or 2.5, syempre pagdating natin yan sa gitna or dulo, mayroong malam yan na. So kailangan natin ulit ibalik yung cylinder, piga ulit. Doon sa set ko, para sa akin na 65 kg, okay naman siya. Tapos pinagamit ko siya sa stepfather ko. Yung stepfather ko nasa 90. Tapos inangkas niya yung mama ko, which is yung height mga nasa 70 to 75 kg. So silang dalawa kinaya ng motor ko sa ganung setup. Natuwa yung stepfather ko, ang ganda raw ng setup ng motor ko, naging magaan daw, ang ganda raw ng takbo. So ayun yung tamang setup na para sa akin. Pero may binabalak pa rin tayong iba. Syempre, lalo ngayon meron tayong tool, so more on pa rin tayo, lakbay pa rin, explore pa rin sa CVT ng Easy Ride 150 Fi. So yun yung good sides ko about CVT na nagawa ko ngayon. Gumanda yung arangkada ko, 3,000 to 3,500 RPM, naramdaman mo na yung kagat, yung pagpiga mo, yung mga parang mapapadamba ka lang. Tapos kahit sabihin mo, ibirit mo siya, talagang tumatakbo yung odometer niya, yung speed sensor niya, talagang pinapabilis ka rin niya. Example, try mo siya sa street na daanan, tapos ipiga mo siya ng yung cylinder. Alam mong hihilahin ka pa niya, tapos pagbalik mo ng konti, piga mo ulit, yung gumaganon ka pa rin, inihila ka pa rin palikod, talagang umabante pa rin siya. Ang galing, basta ang galing nung nakakagawa ngayon. Syempre, thank you pa rin sa mga tumulong yan, sa mga napagtanungan ko, sa mga nag-ano pa rin yan. Ayun nga guys, yan sa mga nagpatanungan natin. So talagang para sa akin, pinag-aralan ko talagang mabuti yung CVT na gusto ko para sa motor ko, kaya nakuha natin yung magandang arangkada, magandang gitna. Not sure lang about, syempre hindi naman natin kasi pwedeng makuha lahat ng gusto natin, arangkada, gitna, dulo, marami tayong mabaguhin, pero depende pa rin pero para sa akin, hindi ko alam kung okay na, may kulang pa ba, kaya gusto ko siyang ipakita sa iba, i-share sa iba, iparating, ipakita, ipagamit, kung ano ba masasabi nila from stock to ganitong setup, binabago ba, kung ganun pa rin yung takbo, may lumakas ba, di ba, may nabawasan ba, may nadagdagan. Hindi naman kasi madagdagan yung horsepower natin pag CVT tayo, wala mang yun pa rin yun. Ang nag-iba lang is yung torque lang, yung arangkada, yung top speed, yung gitna, ganyan. Pero hindi ko alam para sa mahirap pa siya paliwanag. So ayun guys, hanggang ngayon maraming salamat pa rin, kahit konti lang nanonood sa aking YouTube channel. Okay lang, laban lang tayo mga JY6 users, mga naka-China bike dyan. Yan, subscribe na kayo dito sa Alpas Motovlog. So ito pala yung aking Facebook page, tapos meron tayong bagong TikTok account nito. So yung isang TikTok account ko is nawala minawala siya dun sa creator tools, kaya kailangan nating ayusin. So ayun yung bagong TikTok account po natin. Yan, pakipollow na lang po, like and share na lang. So dito sa ating YouTube channel, please like and share and subscribe and hit the click the subscribe button pala yan, para mas dumami yung subscribers natin, mas dumami yung tumangkilik sa Easy Ride 150 Fi, kahit sabihin nila sirain o China bike yan. So ayun, maraming salamat. Good day, good evening, and good night. Ride safe sa atin mga naka Easy Ride GY6 users. Bye-bye.